So, ayan mga kabebe, i-marinate po muna natin ang ating manok. Gumamit po tayo ng lemon juice. 2 tablespoon of lemon juice. So, squeeze lang po natin ito. So, ayan po mga kabebe, na-squeeze na po natin ang ating lemon. So, lagyan po natin ng 1 teaspoon of salt ang ating manok. I-marinate po muna natin. Ito po yung first marination ng ating manok. So, yan. Ilagay po natin ang chili powder. 1 teaspoon of chili powder. 2 tablespoon of lemon juice. Yan po. Lemon juice po. Ito. So, haluin po natin. I-marinate po muna natin siya. So, halo-halo lang mga kabebe. Ayan. Humahalik sa inyo. Okay, halo-halo lang po natin. Halo-halo. Tapos, keep po muna natin ng for 2 hours. Kung wala po kayong chili powder at may paprika powder kayo, pwede rin pong gamitin yun. So, ayan mga kabebe, na-marinate na po natin ang ating manok. So, ikikip po muna natin siya sa fridge for 2 hours. So, probably po, yung manok po, mas maganda po sana kung boneless po ang gamitin natin. Pero mas prefer po namin na may bone kasi alam niyo na po, masarap pong sipsipin, di po ba? So, yun po. Pero kung kagandahan po nito talaga is boneless chicken. Ayan po mga kabebe, mamarinate po natin ulit siya. Marinate po ulit natin for the second marination ng ating manok. So, lagyan po natin siya ng half cup na yogurt. Plain yogurt po. Minced coriander leaf. Kasi wala po tayong fenugreek leaf, dried leaf. So, ito po ang substitute niya. Tapos, ilagay po natin ang ating 1 tablespoon oil. 1 tablespoon oil. 1 teaspoon turmeric powder. 1 teaspoon turmeric powder. And then our garam masala. 1 teaspoon po. 1 teaspoon garam masala. And we put our 1 teaspoon of garlic and ginger paste. Garlic and ginger paste. 1 tablespoon. So, ayan po. Haluin po ulit natin. Halo-halo lang po. Ito po yung pangalawang marinate niya. Ito po yung second marination ng ating chicken. Ng ating buttered chicken. So, ayan po. Kailangan po kasi talaga maging tender po. Fully tender ang ating chicken. Para sa buttered chicken. So, ayan. Ayan po natin siya. Okay. Ayan. And then, ibabalik po muli natin siya sa ref for 2 hours. Ibalik po muli natin siya sa ating fridge ng 2 hours. Kabebe, preheat po natin ng 240 Celsius ang ating oven at for at least 20 minutes bago po natin ilagay ang ating manok, bago po natin siya i-grill. So, habang hinihintay po natin, ilagay po natin ang ating manok sa ating grilling pan. Mga kabebe, lagyan muna natin siya, brush natin siya ng oil para hindi po dumikit yung ating manok habang ating ginigrill.
ayan po. Brush lang po. So, ayan. Brush lang po tayo mga kabebe. Ayan. Brush. Po, pagka-brush po natin, lagay na po natin ang ating manok. Dahil i-grill po natin siya. So, ayan. Ito na po yung ating minarinate kanina. So, maabala pong gawin ang buttered chicken pero masarap po siya. Kakain po sa non-garlic bread. Mamaya gagawin natin ang ating non-garlic bread. So, ayan mga kabebe. Hilera lang po natin siya. Pagod na po. Ang sarap magluto pero nakakapagod. Ayan mga kabebe. Lagay natin siya. So, ayan. Lagay natin yung sauce kasi sayang. So, ayan po. Kabebe, okay na po siya. Hindi po ako masyadong nag-iingay ngayon kasi may meeting po ang aking amo sa labas. So, ayokong mag-ingay-ingay. So, ilagay na po natin yung aking manok. Ayan po. So, i-grill po natin siya ng mga 20 to 30 minutes. Depende po sa laki ng inyong manok na hiniwa. So, ayan mga kabebe, okay na pong ating manok. Medyo nag-brown na po siya. Medyo brown na po siya. So, okay na po yan. Pwede na po natin siyang patayin. So, ito mga 20 minutes. Basta nag-brown po na ganyan, okay na po. So, patayin na po natin siya. So, ayan po mga kabebe, gagawa po muna tayo ng ating tomato puree cashew nuts. So, ang kailangan po natin ng cashew nuts ay 16 na piraso po nito. Tapos, ibababad po natin muna siya sa mainit na tubig ng mga 2 oras o 3 oras po. Hanggang malambot po siya. Tapos, dahil hindi na po ako nakagawa ng aking fresh tomato puree, so bumili na po ako ng tomato puree na instant na po. So, ito ihahalo lang po natin siya dito, tapos i-blend po natin hanggang maging smooth na po siya. So, ayan po, ilagay na po natin. Pwede rin po kayong gumawa kung gusto nyo po ng fresh tomato puree. Pwede po kayong kumuha ng 4 na pirasong malalaking kamatis. So, ayan po. So, i-blend na po natin siya mga kabebe. So, i-blend po natin. Kasi kailangan po natin ito sa ating buttered chicken. Ito po ang pinaka-gravy niya na gagamitin natin. So mga kabebe, kung hindi po masyadong smooth ang inyong tomato cashew nuts puree, kailangan po nating salain. Kasi hindi po pwedeng may buo-buo na ilalagay po natin sa ating buttered chicken. Siya smooth na po. Para po makasiguro tayo na smooth po talagang inyong tomato cashew nuts puree, kailangan na lang po nating salain. Kasi baka hindi po natin makuha yung talagang napakagandang texture. So, blend lang po natin.
So, ganito po dapat ang maging texture ng inyong tomato cashew nuts puree. So, yan po. Gagamitin po natin ito mamaya. So, ayan mga kabebe. Sindihan na po natin ang ating pan. Kasirula. So, ito na po yung ating manok kanina na ating grinil. Mamaya po ihahalo po natin sa ating sa ating gravy. So, yan po mga kabebe. Lalagyan din po natin siya ng cinnamon. So, kung mahaba po yung inyong cinnamon, pwede po ninyong hatiin sa dalawa. Yun. Or tatlo, pwede po. So, yun, hatiin nyo lang po sa dalawa yung inyong cinnamon. So, yun na po. Mainit na po ang ating pan. So, ilagay na po natin ang 2 tablespoon ng butter. Okay, 2 tablespoon of butter. So, ayan, nag-melt na po siya. So, ilagay na po natin ang ating cardamom. Ipon po natin cinnamon. Ipon natin ang cinnamon. So, ayan, cinnamon po. 2 cloves. At saka 2 cardamoms. Yan po. So, gisa lang po natin siya hanggang umamoy. Lang po natin ng saglit. Tapos, ilagay po natin ang ating ginger garlic paste. 1 tablespoon. Ang ating green chili. 1 green chili. Ganyan po ang paghiwa ng ating green chili. Slice lang po. Isa lang po. Isa-gisa lang po natin siya hanggang sa bumango. Ayan mga kabebe. So ayan, mabango na po ang ating ginigisa. So, pwede na po natin ilagay ang ating tomato cashew nuts puree. So, ayan po mga kabebe. Lagay na po natin siya. Mamaya lagyan na lang po natin ng tubig ito. Hindi po sayang. Hindi po. Halo lang po. So, ilagay na po natin ang ating chili powder or yung paprika po. One teaspoon po na paprika powder. 1 teaspoon sugar. And half teaspoon salt. So, ayan. Ayan po natin siya. Para hindi po masunog. Halo-halo po, ha.
Kung hayaang masunog. So, ayan po mga kabebe. Thick na po siya. So, pwede na po natin lagyan ng 1 cup of water. Lagay na po natin ang ating 1 cup of water. Kaya ganito po ang kulay nito kasi po yung sa blender po may natira pong konting ano ng ating puree. So, nilagyan ko po ng konting tubig yon kasi sayang po yung tomato puree doon na natitira. So, ayan po. So, isimmer lang po natin siya for 5 minutes. So, ayan po mga kabebe. Ano na po ang ating gravy. So, ayan. Po. Pwede na po nating ilagay ang ating chicken. Ayan po mga kabebe. So, simmer po natin hanggang tender na po ang ating manok. Soft and tender. Simmer po natin siya ng 5 minutes. So, ayan po. Kulo-kulo na po ang ating So mga kabebe, lagay na po natin ang ating garam masala, half teaspoon. At fenugreek powder. Ito po, ilagay na po natin 1 teaspoon. Ayan, halo lang po mga kabebe. Halo lang po. Simmer po natin siya ng mga 3 minutes. So, ayan mga kabebe. Check ulit natin ang ating butter chicken. Ayan. So, okay na po ang kanyang lasa. So, okay na po. Lagyan po natin siya ng heavy cream or whipping cream. Ako wala po akong whipping cream at saka heavy cream. So, lagyan ko na lang po siya ng cooking cream. 100 ml po na cooking cream. Tapos, pag isa-serve nyo po siya mamaya, lagyan nyo po ulit siya. So, ilagay nyo lang ito tapos saka nyo po takpan. Ayan po, ang ating butter chicken. So, ayan po. So, tapos na po ang ating butter chicken. Takpan na po natin. Mamaya haluin na lang po natin yan pagka ano. So, off na po natin ang ating kalan. So, ayan mga kabebe ang ating butter chicken. So, ayan po mga kabebe ang ating non-garlic bread with
butter chicken. Yun pang ating butter chicken. So mga kabebe, it's not easy, but it's worth because it's so yummy.